protektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Maliitan man o malakihan ang pagbebenta ng buhay ilan, nakakaapekto pa rin ito sa populasyon ng kanilang lahi. Ba't sa tingin mo hindi siya mauubos? God ang dagko di man kuwaon. Kada isa ni pitimdag ka ng anak. Tumambad sa amin ang bundok-bundok na coal. Itong tinututungan ko ngayon ay 8,000 tons ng coal. At dahil sa nangyari ito, 3,000 tons o maybe 40% nito ang nasa ilalim na ng ating karagatan. Sa nakaraang Born Expeditions, 2 dragon ang aking nakilala. At may madadagdag pa sa aking listahan. Ang sailfin lizard o ibid. Sumikat sa internet ang Philippine sailfin lizard dahil sa videong ito. At napalayawang pang Jesus Christ lizard. Mabilis daw gumalaw ang mga baby ibid lalo na kapag kumakaripas mula sa kanilang predators. Sa liit at bilis ay maaari nilang matakbo ang water surface. Pero ang mabibigat at matanda ng sailfins ay lumalangoy na lang. Karamihan sa kanila ay lumalaki sa 1 hanggang 2 talampakan. At may ilan namang umaabot hanggang 3 talampakan. Dinayo namin itong matutinaw para puntahan yung kagila-gilalas na Kawasan Falls at para dayuhin ang kakaibang residente nito. Kaya samahan niyo kami. Sa katimugang bahagi ng Cebu Island sila matatagpuan. Sa ating nakikita, kaaya-aya nga itong pamugaran ng mga ibid. Kung may ganito kang klaseng lugar, may falls ka, meron kang konting gubat, it's nature. So, before namin siya hanapin, gusto ko maintindihan ano nga ba yung ginagalawan niyang lugar. Siyempre, palalampasin ko ba ang pagkakataon na hindi matikman ang pinagmamalaki ng matutinaw, itong Kawasan Falls. Kaya tara na, talunin na natin to. At sa aming pagpapatuloy, nabuhayan kami ng loob at tila may makikita pa kaming mga sailfin lizard sa kanilang wild environment. Naibalita kasi sa amin na talamak na raw dito noon ang pagbebenta ng mga ibid. Nagsimula kasing gawing resort ito noong 1989 pa. Ngunit hindi pa kami nakararating sa masukal na bahagi ng gubat, mukhang ibid na ang unang nagpakita at lumapit sa amin. Ayun o, gumagano yung ulo. Nasa likod siya nitong dahon na to. Damang-dama natin ang kalayaang mabuhay ang mga ibid dito at wala naman tayong makikitang nagbebenta. Ngunit mukhang hanggang dito na lamang yata ang aming inaakalang paraiso. Dahil may ilan na tila nakakulong sa impyernong nararanasan. Ang mga ibid na hinuli ng isang taga rito, ayon na rin sa kanyang pakiusap, itinago na namin ang katauhan niya sa harap ng kamera. Paano? Pag may gusto lang... Kung gustong mo magbili. May order ba? Ah, umu-order talaga. Pero ganun, di maubos din. Ba't sa tingin mo hindi siya mauubos?
God ang dagko di man kuhaon. Kada isa ni pitim daghan ng anak. Paano kung mamatay yung malaki pag tumanda na? Oh. Sino bang iitlog? Usap ko na. Ay, pero Wala na. So, although alam niya, tinanong ko siya kung alam niya na bawal bang magtinda ng ibid, sinagot niya, oo, alam ko. Alam din niya yung consequences. Pinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon. Mapaisa o dalawa man lang ang ating kinukuha sa kalikasan ay di dapat pa rin natin gagawin. In fact, maswerte kayo dito sa Cebu kasi itong mga ganito, meron pa. Konti-konti na. Ano na to vulnerable, malapit nang maubos. Ito mga lizards na ito, binibili sila ng maliliit pa lang. Once na lumaki na, ngayon doon sila nangangagat. Nagiging mas aggressive na sila and territorial.